Hello! Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o kung anong oras mo man pinapanood tong bagay na to. Welcome sa Okay Ba To? Ang review show ng mga bagay-bagay na feeling ko ay okay. And I'm your host, EJ David. This episode is about a movie called Kita Kita. Kita Kita is a story about Leia, isang tourist guide sa Japan na played by Alessandra De Rossi. Nung nalaman niya na nag-cheat sa kanya yung boyfriend niya, for some reason, bigla siyang nabulag. Tapos, enter frame naman tong si Tonyo, played by Empoy, na inalagaan si Leia, niligawan si Leia, pinagluto, kinausap, bla bla bla, niligawan. Basically, nanligaw kay Leia nung nabulag na siya. So kung kinuwento lang sa'yo ang premise ng buong story lang to, as in hindi mo nakita yung poster, wala ka napanood na trailer, may chance na maiisipin mo na para siyang cookie cutter na mga rom-com. As in, niloko si girl, nabulag si girl, niligawan siya ng isang bagong guy, tapos may mangyayaring magulo sa gitna, tapos ang ending magiging sila pa rin, bla bla bla. Pero, dahil si Empoy ang naging leading man, sobrang naging curious ako sa movie na to kahit na isang beses ko lang napanood yung trailer na to, tapos lately lang siya naging maingay sa social media, well, on my end. Pero as of this moment, nakita ko na ang opening week pala nila ay 90 million, which is very, very impressive thinking na kasabay nila ang Spider-Man at saka ang Dunkirk. Alessandra De Rossi bilang isang leading lady, wala naman siguro magko-contest doon. Magaling sa Alessandra De Rossi, maganda siya, nakakatawa siya, at saka yung acting niya, maganda. On the other end, sa mundo ng mga leading man na may Piolo Pascual, may John Lloyd Cruz, may kung ano man, kung sino mang leading man na nandyan. Para i-cast mo si Empoy bilang isang leading man is interesting enough. Kaya ako pinanood tong movie na to kasi Empoy, leading man. Na-feeling ko lahat din ng tao yun din yung feeling na Empoy, leading man. Na sobrang na-curious ako kung anong gagawin nila sa karakter ni Empoy bilang isang leading man dahil hindi naman siya typically leading man material. Which actually yun yung rason kung bakit na-curious din ako sa movie na to. At feeling ko, yun din ang rason ng karamihan ng mga tao kung bakit sila naging curious sa movie na to. About the movie, yung acting, yung comedic timing, sobrang on point. May mga times na feeling ko yung mga eksena na nilagay nila, hindi na siya acting, more of karamihan siguro nun ad-lib na. Kasi sobrang totoo eh. Tapos yung storytelling niya and yung pacing, hindi ako masyadong naka-feel ng pagka-drag nung buong pagka-unfold ng story. Hindi rin siya feeling minadali. Kahit na alam kong kapag sinut siya overseas, sobrang laking production mayhem nun kasi hindi siya parang dito na home court advantage. Tapos cinematography wise, yung shot selection nila at saka yung framing ng mga shots nila, napakaganda din. Hindi nila hinayaan na ma-overpower nung setting nung lugar yung acting nung dalawa. Yes, maganda yung setting nila pero hindi siya yung naging focal point ng lahat given na Japan to. Hindi nila hinayaan na parang maganda yung tinitignan mo tas pangit yung acting. So okay lang kasi maganda yung tinitignan mo. Hindi siya ganun. It's more of parang yung acting at saka yung setting nagbe-blend at nagko-complement sa isa't isa. Spoiler warning, mas maganda siguro kung napanood mo na yung movie. Panoorin mo muna yung movie tapos balik ka na lang tapos pag-usapan natin tong movie na to kasi basta. Okay. Tayo na lang. Wala na iba. Napanood mo na? Okay. Wala na yung ibang mga taong hindi pa nakakapanood or kung hindi mo pa napapanood at nandito ka pa rin, you have been warned. So, sa gitna or somewhere sa movie, sinabi ni Leia na 4 weeks lang or temporary blindness lang pala yung nangyayari sa kanya. So, automatic na lahat ng tao or including me, ang mangyayari is i-assume mo na ang magiging problema ng buong movie na to is ano ang reaction ni Leia kapag nakita na niya si Tonyo. Kung anong itsura niya, kung anong, basta basically kung anong reaction niya. Tapos, ang problema kasi doon is, meron siyang tendency na mapunta siya, okay, love wins, kung ano man yung itsura mo, blah blah blah, love is blind, ganon ganon. And then, namatay si Tonyo, which is sobrang gusto ko na namatay si Tonyo kasi ibig sabihin nun, maghahanap yung pelikulang to ng ibang way para ikwento tong storya na to. Hindi siya magfo-fall default dun sa love is blind, kahit na anong itsura mo, basta okay tayong dalawa, tayo na forever. Buti na lang hindi siya naging ganon. Storytelling was great kung paano in-explain yung side naman ni Tonyo dun sa buong kwentong to. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito is
hindi ba parang stalker si Tonyo? I mean, simula pa lang pala ng lahat ng to, sinundan na niya si Leia, siya yung saging, kumuha siya ng paraan kung paano makita ni Leia yung boyfriend niya na nag-cheat sa kanya. Which I understand na I think Tonyo is coming from a good place na yung intentions niya ay mabuti. Sana naging serendipitous na lang para sa akin. So, yung mga tipong parang nandyan din si Tonyo nung nandyan si Leia. Tapos, siya pala yung saging. Tapos, nagulat siya na ganyan. Sana hindi na lang niya sinundan. Alam kong magiging parang ano na siya, parang, okay, parang serendipity. Parang serendipity na parang nagawa na sa ibang movie. Pero at least mawawala yung sting ng pagiging stalker. Mawawala yung stalker vibes niya, which is sobrang weird. Ewan ko kung ako lang, sa tingin mo, ganun din ba? Pero hindi ko sinasabing pangit yung movie ha. The whole movie was great. As in seryoso, as in from lighting, from everything, from acting to setting, to cinematography, to sound, to kung ganun, okay sila lahat for me. Walang problema siya lahat for me. Yun lang talagang aspect na naging stalker si Tonyo. Yun lang ako merong something. Tapos yun, kung meron man kayong suggestions o meron kayong violent reactions or meron kayong madadagdag dun sa review ko, ano sa tingin nyo? Tama ba? Mali ba? May gusto pa kayo dagdag? Please comment down below. Tapos kung meron din kayong gustong ipa-review sa akin, movie, TV show, music o kung ano man, please comment din below at saka i-social media nyo lang ako kung ano mang meron tayong social media na nandyan sa description. Tapos see you next time kasi parang kailangan ko na magsaing. Bye bye!